kukunti man ang kasalanan mo o marami, sobra man ang kasalanan mo, tinatakwil ka man ng marami, huwag po natin itong kalimutan, mahal ka ng Panginoon. Maaring yung iba'y ayaw na sa'yo dahil nagsawa na sa ginagawa mo, pero Pilipinas, Pampanga, mga minamahal, mga iniibig, kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, kahit sinuka ka ng buong mundo, mahal ka ng Panginoon at ikaw ay gusto niyang talingain. Amen! Hallelujah! Amen! Kaya tayo po ay nagkakaroon ng krisis sa buhay at ang buong mundo kasi hiwalay tayo kay Kristo. Para lang naman po itong isda Isda malaki. Maaring siya po'y pating o balyena. Yung sabi ng isda, ako'y malaking isda, ako'y pating, ako'y balyena, ako'y matalino, ako'y may reliyon, ako'y may kilalang sikat na tao, ako'y may koneksyon, ako'y malapit sa hari, sa emperador, o maaring sa isang prime minister o presidente ng isang bansa. Mabuti po mga ito sa statement. Pero alam po ninyo, kahit ano pong sabihin ng isdang itong malaki, kung wala po siya sa tubig, siya po'y patay. Kahit na anong paliwanag mo na marami kang reliyon, sikat ka, tanyag ka, boksingero ka, artista ka, may pera ka, may tao mo ba dito? May koneksyon ka, malaki ka, imported ka, pag wala ka sa tubig, balyena ka man o pating maya-maya, lumba-lumba, sa ayaw mo sa gusto, tsak, patay ka. Hindi ka pwedeng mabuhay bilang isda, anong klase ka man, nang hiwalay ka sa tubig. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, Pampanga, Pilipinas, buong mundo, hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala si Kristo sa ating lahat. Hindi tayo pwedeng mabuhay nang hiwalay sa Kanya. At kung sasabihin naman ng isda na, o naintindihan ko na, kailangan ko pala ng tubig upang ako'y mabuhay. So, ang ginawa niya po'y nagpunta ng tubig. Lumangoy. Siya po'y na-repress. Siya po'y na-revive. Siya po'y na-energize. Siya po'y na-comfort. Nangyari po nito ngayon. Siya po'y nagmalaki na naman. Ang sabi niya, total, ako'y napunta na ng tubig, na-repress na, na-revive na, nakalangoy na. And then, aalis uli ako sa tubig. Susubukan ko uli itong aking abilidad. Anyway, may reliyon ako, sikat ako, tanyag ako, may pera ako, boksingero ako, artista ako, mayaman ako, may koneksyon ako, kamag-anak ko yung reliyosong tao, yung emperador, yung presidente, yung hari, yung prime minister, at sino pa, ito iba pa. Umalis na naman po siya sa tubig. Sayaw po sa gusto ng isdang ito, siya po'y patay na naman. Tapos po'y nga may nang-uusap ko rito. Sa madalit salita, kung gusto ng tubig na palaging siya po'y malusog, maginhawa, masigla, at buhay habang panahon, ang kailangan niya ay huwag umalis sa tubig. Hallelujah! Hindi tayo pwedeng mabuhay ng hiwalay tayo kay Kristo. Ang pinag-uusapan po rito hindi yung ikaw ay matalino, may pera, sikat, tanyag, artista ka, boksingero ka, politiko ka, bilyonaryo ka, trilyonaryo ka. Hindi po itong issue. Ang issue rito ito. Gusto mo bang mabuhay habang panahon? Sino ba ang author ng buhay? Sino ba ang solusyon sa problema? Sino ba ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan? Sino ba ang magpapagaling sa iyo? Sino ba magbabago ng buhay mo? Sino ba magpapalaya sa iyo sa pagkakabilanggo? Sino ba ang may kakayahang ayusin ang magulong mong buhay? Ayusin ang iyong magulong pamilya, ayusin ang ating magulong bayan. Sino ba ang may kakayahan ang lahat ng ito'y gawin para sa atin? Wala po akong alam na mayroong pangigit sa kapangyarihan ng Diyos na may gawa ng langit at lupa ang ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, maaaring kayo po'y magtaka at hindi kayo maniwala. Nung ako po'y makakilala sa Panginoon mula sa pagiging religyoso, kasi nga po, yung lolo ko nga po yung magpapare hindi nga lang natuloy kasi nakilala yung lola ko. Mula po sa pagiging religyoso, ako po yung nakarating kay Kristo. At nabago po buhay ko. 22 taon na po mahigit ang nakakalipas. Hanggang ngayon, maaaring hindi po kayo maniwala, ito po yung totoo. Hindi po ako nagkasakit. And yet, bumibiyahe ko sa buong mundo. Hindi po birong magturo. Wala ka pang sweldo rito. Pag-ibig lang sa Diyos, sa inyong lahat. Bakit po nagkaganon?
Sapagkat nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa akin, yung kanya pong buhay na hindi nagkakasakit, ang naghari sa akin, kaya hindi ako tinatabla ng sakit. Yan dapat, pagka ikaw ay Kristiyano na, dapat exempted ka na sa sakit, sa kahirapan, sa karamdaman, sa kamatayan. Bakit ko po sinabi na ito po ang dahilan? Once na pinamuhay mo ang Panginoong Jesucristong tinanggap mo sa buhay mo, hindi ka na dapat magkasakit, maghirap, mamatay, mag-alala at mamroblema, sapagkat ang buhay niya na tinanggap mo, na naghahari sa'yo, exempted sa lahat ng ito. Bagus, siya ang solusyon sa lahat ng problema at krisis na hinaharap ng buong mundo. You see, yun po ang pagkakaiba ng reliyon. So, ikaw ay nakarating kay Kristo. Sa reliyon, may mga ginagawa kang mga tradisyon na panglabas. May mga binibitbit kang bagay na mukhang tutulong sa'yo. Sa Kristyanismong totoo, pag nakarating ka kay Kristo, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa ay titira sa'yo. At yung kalikasan mong makasalanan ay bubuhayin niya. Yung kasalanan mo ay patatawarin niya. Yung karamdaman mo ay kukunin niya. At titirang ka niya. At ikaw ay magiging bagong-bagong nilalang. Hallelujah! Amen? Yan po ang Kristyanismo. Sapagkat si Kristo po at ang kanyang salita ay may kapangyarihan upang magbago ng buhay. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng hiwalay kay Kristo. Kagaya po ng isang sanga. Halimbawa, ito po sanga. Ito po imported. Ito pong sangang ito, winisikan ko po ng fertilizer. Nilagyan ko po ito ng imported na chemical mula po sa magagaling na farmer sa Japan at saka China. Ginawa ko po yung nararapat sa kanya. Tapos siya po'y nahanginan, siya po'y naarawan, siya po'y natubigan. Binantayan ko po siya. Pero alam po ninyo, sayang ang pagod ko. Sa lahat po ng ginawa ko sa sangang ito, kung ang sangang ito hindi nakakabait sa puno, hindi po siya mamumunga. Hello? Upang hindi masayang ang pagod ko at lahat ng pagpapagal ko at pagbabantay, at hindi masayang po yung pagdating ng hangin, ng tubig, at ng sikat ng araw, kinakailangan ng sangapong ito ay makakabit sa puno. At pag siya po'y nakakabit sa tamang puno, na maganda po ang pagkakabao ng ugat sa lupa, tiyak, siya po'y magbubunga at ang bunga niya po'y napakatamis. Ang sabi po ng Juan 15:1-7, ito. Ang sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung ibig ninyong magbunga, manatili kayo sa akin. Dahil kung hindi kayo mananatili sa akin, ay hindi kayo magbubunga at wala kayong magagawa sa inyong mga sarili. Lingkod ng Diyos, ako'y naniniwala sa simpleng-simpleng pagtuturo mo. Paano ko mananatili kay Kristo? Pagsunod. Pagsunod. Amen? Pagsunod. Pag-amin na hindi tayo pwedeng mabuhay nang hiwalay sa Kanya. Pag-amin na kailangan natin siya. Pag-amin na siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, ng bunga, kalusugan, tagumpay, kasaganaan. At sa Kanya, tayo ay may buhay na walang hanggan. Pag-amin na kailangan natin siya habang panahon. Pag-amin na tayo nilikha at nilalang ng Diyos upang manatili sa Kanya habang panahon, sapagkat tayo ay para sa Kanya. Hindi niya tayo nilikha at nilalang upang mahiwalay sa Kanya at mabuhay sa ating sariling kagustuhan at pananaw. Tayo nilikha niya at nilalang para sa Kanyang sarili, kaya tayong lahat Pilipinas, buong mundo, kung gusto nating maalis sa krisis, dapat tayo pa'y pumunta kay Kristo at manatili kay Kristo Jesus. Amen. Ano po sabi ng Gawa 17:28? Sa Kanya, kay Jesus, tayo po'y may buhay, may pagkatao at kinabubuhay. Ang ibig sabihin, sino ka man, ano ka man, kung wala kay Kristo, ay wala kang buhay, wala kang pagkatao, at wala kang kinabubuhay. Tingnan po, maraming kababayan natin ang sabi niya, naguguluhan ako sa buhay ko. Hindi ko malaman kung anong identity ko. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko, litong-lito ako. Wala po siyang direksyon. Yun pong ibig sabihin nun. Pag wala ka kay Kristo, wala kang tiyak na identity.